Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kaniyang ama, ang anak na babae at ang kaniyang ina, ang manugang na babae at ang kaniyang biyanang babae. At ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kaniyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang mawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Morning. Ito na po ang huling bahagi ng tagubilid ni Jesus sa kaniyang mga alagad bago sila lumakad upang ipahayag ang mabuting balita. Bakit po siya nagtagubilid? Balikan natin yung mga pangyayari. Pumili si Jesus ng 12 alagad. Yung 12 yon galing dun sa 72. Yung 12 apostol ay binigyan niya una ng kapangyarihan. Kapangyarihang magpahayag ng mabuting balita, kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit, at kapangyarihang magpalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo. So kung ano yung araw-araw na ginagawa ni Jesus, ito rin ang kaniyang ibinigay na kapangyarihan sa kanila. At pagkatapos mabigyan ng kapangyarihan,
Sila'y binigyan ng instructions. Binigyan sila ng mga gabay kung ano ang gagawin nila bago sila lumakad. Ano yung mga instruction na ibinigay ni Jesus? Una, huwag kayong magdala ng ginto, pilak o tanso. Huwag kayong magdala ng mga lukbutan, supot o anuman. Huwag kayong magdala ng mga sandalyas. Tapos, ang ipapahayag lang ninyo ay ang malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagkatapos ng mga instruction, binigyan naman niya ng warning. Yung mga warning na yon, sana natandaan ng mga alagad na yon, na huwag kayong pupunta sa mga bayang walang kapayapaan. Ipagpag ninyo ang inyong mga paa kung ang mga taong naroroon ay hindi nagmamahal sa kapayapaan. Hanggang makarating tayo sa ebanghelyong ito na para bang nagdi-divide si Jesus ng kaisipan. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ang nanay at ang anak na babae. Mag-aaway ang anak na lalaki laban sa kaniyang ama at maglalaban ang mga tao sa kasambahay. Mga final words ni Jesus na parang mahirap unawain. Kala ko ba ikaw ay prinsipe ng kapayapaan? Pero bakit ang sabi mo na parito ako upang hindi magdala ng kapayapaan, kundi magdala ng tabak? Paano natin yun mauunawaan? Ang tawag po dito ay priorities. Ang pagmamahal at pagsunod sa Diyos is the first priority na pwede at dapat gawin ng tao. Ang pagmamahal sa Diyos ang unang utos na dapat malaman ng tao. Dahil kung nagmamahal tayo sa Diyos, mahal natin ang Diyos, matututunan natin kung paanong mahalin ang ating kasambahay. Sa Kanya, sa Diyos ang una, at dahil sa Kaniyang mga turo at aral, mauunawaan natin kung papaanong magmahal ng iba. Hindi pwedeng maging first priority ang iba. Dapat ang Diyos ang una. Ito ang gustong ipamanhik ng Ebanghelyo, na kung tayo'y tumatanggap at unang nagmamahal sa Diyos, ang ating buhay ay patuloy na pagpapalain. Ang ating nararamdaman at naiisip, kung ito ay nakadugtong sa Diyos, ay mas lalong yayabong at magkakaroon ng meaning o kahulugan ang buhay ng tao. Happiness, for example, ay hindi natin makukuha sa mga bagay na panandalian, dahil ang kagalakan ay nagmumula sa Diyos at nananatili sa tao anuman ang sitwasyon ng kaniyang buhay. Si Mary Ann Bevans, namatay siya noong December 1933. Hindi pa ako buhay noon. 1933. Siya ay may asawa at 4 na anak. Pagkatapos na namatay na bigla yung kaniyang asawa, nagkaroon siya ng sakit. Yung sakit niya ay nade-deform yung kaniyang katawan, lalong-lalo na yung bahagi ng mukha. Nawalan siya ng trabaho dahil na-deform
yung kaniyang mukha. Maraming tao ang nanlibak sa kaniya. Maraming tao ang iniwanan siya, lalo na ang kaniyang mga kaibigan. Bakit po? Kasi yung kaniyang deformed na mukha ay napakahirap tingnan, para bang pag tiningnan mo ay matatawa ka. Kaya nga siya ay tinawag na ugliest woman in the world. Tinawag siyang pinakapangit na babae sa buong mundo. Pero hindi ito nagpabagsak sa kaniyang kagustuhang mahalin ang kaniyang mga anak. Walang ibang tatakbuhan ng kaniyang anak kung hindi siya na kaniyang ina. Ginamit ni Mary Ann Vebans yung sitwasyon na yon upang makatulong sa kaniyang anak. Sa paanong paraan? Sumali siya sa contest. Yung contest na yon, contest ng pinakapangit na babae sa buong mundo. And she won. Nanalo siya dahil doon sa kaniyang itsurang pinagtatawanan ng iba. Na kaya niyang pagtawanan ng lahat at tawaging pinakapangit na babae. Pero ang puso niya ay wagas na wagas ng pagmamahal sa kaniyang anak. At upang makapagpatuloy ang pagsuporta niya, pumunta siya sa mga carnivals at ginamit ang pangit na mukhang ito upang mabuhay at makapagpatuloy na sumusuporta sa kaniyang anak. Kapag hindi natin nauunawaan ang ating sitwasyon, ang sitwasyon natin ang nakapagpapabagsak sa atin. Sabi nga nila, you deserve what you tolerate. Ano bang ibig sabihin nun? You deserve what you tolerate. Kapag mayroon kang asawa na lasinggero, you deserve it. Kasi you tolerate. Hindi mo mapigilan. Hindi mo masabi ng may pagmamahal at ipakita na mayroon pang mas mahalaga kesa sa alak. Mayroon pang mas mahalaga kesa sa mga bagay na nakasisira ng relasyon. Ano yung mas mahalaga? Ang Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos. Why? Nagiging failure tayo kasi we prioritize the things that are not God's. We prioritize the things na nagbibigay lang sa atin ng saya. Pero nawawala ang priority natin kapag Diyos ang pinag-uusapan. Kaya tayo nahihirapan, kaya tayo napapagod, kaya tayo nalulungkot because we do not put God as our first priority. Mayroong isang teacher ako na kilala. Lagi siyang umiiyak. Kasi ang natatanggap niya lang na sweldo ay napakababa. Sabi ko, anong priority mo? Family. Oh, tama naman na family ang iyong priority. Eh, kumusta ang asawa mo? Wala pong trabaho. Eh, you deserve it. You deserve
what you, ay sabi ko kanina, tolerate. Imagine mo, ikaw na nag-iisang guro, trabaho ka ng trabaho, ikaw ang nagpo-provide ng lahat. Wala talagang matitira. So, ang nangyayari, naglo-loan ka na naglo-loan. Loan dito, loan doon, kaya taga-London na siya. Diba? After every 6 months, naglo-loan. Ang hirap nang i-meet ang bawat buwan nang wala kang perang gagastusin. Why? Because walang pag-aayos. Walang priority. Iset mo muna yung priority ng buhay para malaman mo ang iyong mga galaw at maiprograma mo ang iyong buhay. I-priority natin, prioritizing everything begins with God and ends with our loved ones. Pwede lamang tayong totoong magmahal sa iba kapag marunong na tayong magmahal sa Diyos. Matututunan lang nating unawain ang sitwasyon ng iba kung alam na natin ang sarili nating sitwasyon na konektado sa Diyos. May mga tao talagang palaasa. May mga tao talagang sumosobra. May mga tao talagang abusado sa kabaitan ng tao. Pero kung hindi mo ito mailalagay sa tamang konteksto, ikaw din yung maghihirap dahil tinotolerate mo ang sitwasyong meron ka. Sino ba yung lagi ninyong sinusuportahan sa pamilya? Baka yung mga tamad. Baka yung ayaw magtrabaho. Baka yung paborito mo na ayaw mong mahirapan. Kaya sinusuportahan mo na lang. Ginagawa mong tamad ang iba dahil sa iyong maling konteksto ng pagmamahal. Remember, ang disiplina ay pagmamahal din. Ang pagtuturo ng tama ay pagmamahal din. Ang hindi pagtotolerate sa katamaran ng iba ay pagmamahal din. Kaya nga, si Kristo ay parang tabak. Whether anong side ang ating tingnan, sa kaniyang salita at sa kaniyang gawa, tayo'y masusugatan upang maramdaman natin at magising sa bawat sugat kung ano ang katotohanan sa ating buhay. Kapag ang salita ni Kristo ay walang epekto sa buhay mo, ibig sabihin, hindi priority ang Diyos sa iyo. Dapat ngayong umagay, nasasaktan ka. Dapat ngayong umagay, nagigising ka kung ano ba ang ibinibigay ng Diyos sa akin ngayon. Nahihirapan ka? Because you deserve it, because you tolerate the suffering. Baka oras na para magbawas at i-priority ang Diyos sa ating buhay. Maglinis po tayo, lalong-lalo na ng ating sarili at ng ating kaisipan, para maitama natin at maidugtong sa pagmamahal sa Diyos patungo sa pagmamahal sa iba. Mag-iingat po kayo, pagpalain tayo ng poong may kapal.